Sinugod na ako ni Portia. Sinaktan ka ba niya? Sasaksakin niya ako, humarang si Gary, kaya siya napuruhan. Sa susunod talaga na makita ko siya, baka mapatay ko na siya. Nakascore ka sa akin ngayon, Mariel. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Ipapaubaya ko na sa'yo, pamilya ko. Sana mahalin mo sila. Higit pa sa nakaya kong gawin. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Salamat. Sana hindi na ako sa pangalang pagkakataon papuntang Saudi. Sa ganun, hindi ko na nakilala si Portia. Huwag na natin ungkatin yun. Sana mapatawad mo ako. Sigurado ka ba na yan yung bagong bahay nila, Mariel? Siguradong sigurado ako, madam. Dahil minanman na namin sila nung madaling araw. Nung naghahako sila, diyan sila tumuloy. Hindi na ako hingi ng isa pang pagkakataon dahil napakadami mo ng pagkakataon binigay sa akin. Pero sinayang ko lang. Gusto ko lang magkaayos tayo para kay Justine. Para sa atin. Bago ako lumayo sa inyo. Lalayo ka? Oo. Hindi ko na ipagpipilitan ang sarili ko sa inyo. Kasi na-realize ko, ako yung anay na sumira sa pamilya natin. Ako yung pinakapangalan na nangyari sa buhay mo. Pinapalaya na kita. Gusto ko na maging masaya ka. Gusto ko magsimula ka ulit. Gusto ko makalimutan mo lahat ng kamalasan natin. Gusto ko kalimutan mo na rin ako. Eldon. Eldon. Hindi totoo na ikaw yung pinakapangit na nangyari sa buhay ko. Paano mangyayari yun? Ikaw ang nagbigay sa akin kay Justine. Baby. Gusto mo ako? Gusto mo ako? Ha? Bakit? Sulong ako. Oh, yung karo. Ay! Walang laman! Ano ba hinahanap mo, Clara? Sabihin mo na lang. Kasi nakakaiyan man sa may-ari ng bahay. Aba, Nanette, nagugutom ang apo ko. Eh, parang hindi niyo pinapakain ng mabuti yung bata. Huwag kang masyadong bitter na malalayo sa yung apo mo. Huwag kang mag-alala, alagaan namin. Hindi namin siya pababayaan. At saka, hindi ka namin sisiraan pag wala ka na. Hindi naman kami katulad mo eh. Ganon? So, ikaw yung magaling. Ikaw yung magaling na lola, di ba? Oh, great! Sira ulo mo talaga, no? Ano pa? Kanina ko pa kayo naririnig sa tasa. Itigil niyo na nga po yan. Mamaya marinig pa kayo ni Justine. Gusto niyo ba na naririnig kayo nagbabangayan? Alam mo, kung ako lang masusunod, Mariel, hindi ko gusto na inaangkin ninyo ang apo ko. Dahil sa totoo lang, may karapatan kami ni Eldon sa apo ko. Ma,
hindi ho namin kayo naalisan ng karapatan. Pansamantala lang ho ito hanggat hindi pa nakukulong si Portia. Pag okay ng lahat, babalik kami sa Maynila. Madadalo niya na ulit yung apo niyo. Mahiram niyo na ulit siya. Siguraduhin mo lang na ligtas ang apo ko dito. Mawag po kayong mag-alala. Hindi na ako ang dating Mariel na mahina. Kaya nga po nag-aaral na ako ng self-defense at marunong na rin akong humawak ng baril. Para kapag nagkaharap kami ni Portia, marunong na akong lumaban sa kanya. At kaya kong protektahan yung mga taong mahal ko. Siguraduhin mo lang, Mariel, na walang masamang mangyayari kay Justin. Kung hindi, mananagot ka at ng kabit mo. Naku! Naku, yung binan mo, no? Ay, tama na. Madam, dalawang bodyguard ang kasama nila. Nakahintay sila sa gate. Pwes, bigyan natin sila ng surprise visit. Binyagan natin ang bagong bahay nila, Mariel. Pero hindi holy water ang gagamitin natin, kundi dugo ni Mariel. Sige, madam. Puposisyon na kami ni Romel. Ikaw, Tomas, alam mo nang gagawin mo. Ate, alas ka po. Oo, baby eh. Dumalo lang kami ni Lola dito. Pero kailangan namin bumalik ulit sa Manila, ha? Kaya, iingatan mo yung sarili mo, ha? Magpapag-good girl ka, ha? Kasi hindi alam ni Daddy kung kailan tayo ulit magkikita. Daddy, dito ko na lang po. Huwag mo kami iwan ni Mami. Ayaw mo po maghiwalay tayo. Baby, kailangan umalis ni Daddy eh. Kailangan niya magstay dito para safe kayo. Kailangan tumulong ni Daddy sa mga polis para mahanap si Tita Portia. Kasi naging bad siya, di ba? Daddy, kung alam mo po ako, hindi po ikaw kaalis. Please po, Daddy, dito ko na lang po. Ayaw ko maalis ka. Bakit ka po aalis? Kailangan umalis ni Daddy eh. Huwag na po ikaw pumunta sa work. Dito ko na lang po, Daddy. Daddy, wag na po aalis ka. Dito na po. Daddy! Daddy, wag mo po iiwan ako. Anak. Anak, halika na. Alis na yung... Alis na ang daddy mo. Ayoko po. Dito na po si Daddy. Baby, huwag ka naiyak, ha? Huwag mo kakalimutan, ha? Mahal na mahal ka ni Daddy. Mahal na mahal kita, ha? Naayos ang lahat ng to. Kasama tayo ulit, okay? Huwag ka na umiyak. Okay? Smile na. Smile na, baby. Ha? Smile po, Daddy.
Tara na, Ma. Nangako kay Roger na isosoli ko yung kotse bago maggabi. Eldon, hindi ka man lang ba naaawa sa apo ko? Kitang-kita naman na gusto niyang sumama sa'yo eh. Kaya dapat, Eldon, ipaglaban mo na hindi mapunta kay Mariel at Gary ang apo ko. Please, Ma, huwag ka na makipagtalo, ha? Ginawa ko lang naman ang makakabuti sa lahat, eh. Tara na, umalis na tayo. Hindi ako matatahimik na walang ginagawa, Eldon. Hanggang ngayon, narito pa rin sa kukote ko yung iyak ng apo ko. Nagmamakawa na sumama sa atin. Nagmamakawa ko sa inyo, ha? Huwag niyo silang gugulin, nakakaya na tayo. Kaya please, pumasok na ng kotse. Umalis na tayo. Magkano sangla sa'yo? 20,000 lang, tol. 20,000? Pwede na. Oo, hindi talaga. Pang service-service lang. Kaya nga. Di ba wala ka sa gasolina to? Sakto lang. Tol, check mo nga yun. Sumpiado ako. Brad, anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Meron akong hinihintay. Brad, pwede ba magtanong? Saan ba dito yung yung barangay? Hoy! Open sesame. Kain na. Sige na po. Kailangan kumain ka para malakas. Ha? Sige na. Oh, Mariel, ano nangyari? Nakontak mo ba? Mariel! Ano? Kinakausap kita. Aray. Sir Gary?
Ano po ginagawa niyo dyan? Ay! Sumuha siya! Ay! Ay! Sumuha siya! Diyos ko! Anong dito? Ang dami ito ba? Nay, marino ka na ba kayo? Mga bata, kamusta? Safe ba kayo dito? Ayos naman sila. Ayos naman kami yung mga bata nagpapahinga doon sa taas. Ayari. Patay na siya, di ba? Madali. Daming dugo. Diyos ko. Buhay pa si Portia. Sigurado ka? Paano nangyari? Ano ba nangyari? May pulso pa siya, tsaka humihinga pa siya. Ding, tumawag ka ng mga pulis. Sabihin mo magsama sila ng ambulansya. Sabihin mo may nangyari. Oh, sige, sir. Ako, Diyos ko. Ay! Ano pa nangyari dito? Asa yung mga bodyguard? Brad! Uy ka lang! Brad! Uy ka lang! Brad, tara! Balikan natin sa mga kursa! Tara! Mariel! 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 Sino yung kuha niyo kay Portia? Sumugod dito si Portia. Ano nangyari? Sino gumawa nito? Si Gary? Hindi, wala dito si Gary kanina. Kung hindi si Gary, di sino? Langya si Madam yata ng timbog. Ano? Hindi ba natin siya tutulungan? Isira ka ba? Gusto mo mahuli tayo? Baka doon tayo sa ospital makita. Tara na. Sibat na tayo. Baka meron pang makilala sa atin eh. Walang may alam, walang nakakita. Pero anong ginagawa mo dito? Akala ko ba umalis na kayo ng mama mo? Nagtalo kasi kami ni Mama kanina kaya iniwan ko siya dito eh. Binalikan ko lang siya. Wala ba siya dito? Wala. Baka nag-decide na siyang umuwi mag-isa.
with multiple gunshot wounds, isa sa lower abdomen at isa sa right parietal area. Stable po ang BP. Patient is unconscious, GCS 7. Mag-insert kayo ng double IV line. Prepare for intubation. Secure 3 units of whole blood. Get a stat cranial CT scan. At tawagin yung neurosurgeon on deck. Comatose ngayon sa Metro Central Hospital ang notorious fugitive na si Portia Calaf. Nabaril siya sa isang rest house sa Tanay Rizal. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ng mga pulis kung sino ang gunman. Wala ring natagpo ang baril o weapon sa scene of the crime. Alam mo anak, alam kong masamang sabihin pero sana matuluyan na yung Portia na yan para matapos ng kasamaan niya. Gary, sino kausap mo? Taga-presinto. Natagpuan na daw mga bodyguards natin. Papatay na sila pareho. Diyos ko. Nakita raw sila sa may dirt road. 3 kilometers ang layo dito. Teka lang, paano sila napunta doon? Di ko alam eh, pero pwede kayang sila yung nakabaril kay Portia? Malamang hindi lang mag-isa si Portia sumubo dito. For sure may mga tauhan siya. What if nung nabaril ng mga bodyguards natin si Portia, hinabol nito yung mga tauhan niya? Nung nakita sila doon sila napuruhan. Hindi. Sir, ano pong kailangan? Magandang araw po, Mr. Sandoval. Iimbitahan po sana namin kayo ni Mrs. Corpus sa presinto upang sagutin ang ilang mga katanungan. Teka, sir. Kulang pa ba yung statement na binigay namin? Bakit siya sila inaaresto? Hindi naman po namin sila aarestuin dahil hindi naman po sila suspect. Sa sitwasyon po kasi ngayon, kinukonsidera po namin sila bilang mga persons of interest dahil sa history nila sa biktima. Biktima? Si Portia? Sir, kami ang nagabyado dito. Nag-trespass si Portia dito dahil malamang meron siyang masamang balak sa amin. Kami nga dapat nagreklamo eh. Sir, wala pong nakita na kahit anong weapon sa posesyon ng biktima nung makita ang katawan niya. Kung di po mapapatunayan na walang unlawful aggression o physical na pananakot, maaari pong kasuhan ng frustrated homicide ang taong pumatay o bumaril kay Miss Portia Calaf. Anong ibig niyong sabihin? Inaakusa niya si Gary at si Mariel na may kinalaman sa nangyari kay Portia? Hindi ba't sinearch niyo na yung buong bahay? Wala naman kayo nakitang barel? Yun na nga po, ma'am. Marami pa po kasing missing elements sa krimen na ito. Kaya po patuloy ang aming pag-iimbestiga upang mabigyan ng linaw ang lahat. Tatanungin lang naman po namin sila, Mr. Sandoval at si Mrs. Corpus ng ilang mga detalye na maaaring na-miss namin itanong sa kanila kanina. At inaantabayanan na rin naming magising ang biktima mula sa pagkakoma para mahingi namin ang statement niya. Naghahanap na rin kami ng mga possible witnesses. Tinitingnan din po namin kung may kinalaman ba ang pagbaril kay Portia Calaf sa mga pagpaslang sa tauhan ninyo, sa mga bodyguards ninyo. Kaya po kung ko sa inyo, sir, ma'am, makipag-coordinate na lang po kayo. Wala naman po kayong dapat ikatakot kung talagang nagsasabi kayo ng totoo.